Nung nalaman wala akong barya, kinuha na yung burger niya kagad. Ayaw na kapagbilan. Ganito po ba trabaho ng mga ano nyo rito? So, ayaw mo ngayon magpakita ate. Bumibili ko ng maayos eh. So, ma'am, ano po ba nangyari dito? Ma'am, bakit ganito yung nangyari? Nung una po kasi, bumibili po siya ng bandang 9:30 AM po yun ng umaga. Shifting po kami, palitan po ng crew. Iba po kasi yung panggabi, iba po yung pang umaga. Ngayon po yung sales po namin, kinukuha po yun. Tapos may CF naman po kami doon na pang-umpisa. Pag magtitinda para may panukli. Kaso po, 500 pesos lang po yun. Okay. Ngayon po, nung umorder po siya ng isang order na burger, niluto ko po. Nung naluto po, sabi ko, sir, okay na po, luto na. Nagbayad siya ng 1K, at ang sagot ko naman po sa kanya, boss, wala po akong dyan, panukli, kasi kakapasok ko pa lang po, kakapalitan lang namin. Magkano po ba yung in-order niya? 40 pesos po, 1,000 po yung pera niya. So, nung pagbigayan na, kailan pa siya nagsimula mag-video? Nung nung binawi ko po yung order niya, doon na po siya nagalit. Kasi po, danas na po kasi namin yan eh. Dati rin, naranasan ko po. May bumili sa akin. Tapos sabi niya, kinuha yung order, one order lang naman. Tapos hindi na po bumalik. Sabi niya, bibili lang sa palengke o kaya dyan sa tabi, magpapalit. So, bali ma'am, binawi niyo muna yung order burger kasi wala namang pambarya. Opo. Sabi ko, pwede naman niya pong balikan kung may pangbayad na po siyang barya. Anong oras ba yun nung umaga, ma'am? 9:30 po. May bumili na po sa akin, bali, pangatlo na po siya na bumibili sa akin. Pero kulang pa yung revolving fund na magano. Try din natin kausapin mamaya yung customer ninyo para makuha din yung pahayag nila. Kasi mga ganitong so basically ma'am, dahil sa galit yung nag-video siya. Dahil nainis siya, binidyo niya ka. Oo, tapos dapat, alam ko na po na binibidyo niya ako, tumalikod na po ako. Kasi alam ko nag-ano na siya eh. Kaso parang naasar na ako. Parang napapahiya na ako. Kaya kaysa masagot ko siya ng mamura, mabastos, pang-asar na lang na muka yung ginawa ko sa kanya. Paano mo nalaman, ma'am, nga na-post ka na online? Kinabukasan po, marami po sa akin nag-send na gano'n. Diyan nga po, galing akong duty. Parang turete po yung utak ko eh. Kaya nasa isip ko, dapat maipablatter ko kaagad. Kasi pampapahiya na yung ginawa niya. Nag-harap po kami sa barangay. Ano sabi sa barangay, ma'am? Doon daw po pagkakasunduin lang kami. Ayoko po magpa-areglo. Tapos, nandun po kami sa barangay. Dapat po, diba, pag ikaw magsalita ka muna. Di mo sasabayan yun para maintindihan. Tapos nung ako na, sinasabayan nila, kinakat nila. Kaya hindi ko maipalawanag yung side ko, puro yung sa kanila. Sa PNP, ma'am, na-report nyo na din? Nagtanong po ako kung paano pong gagawing aksyon. Kung anong pwedeng isampang kaso. Okay. Ang sabi sa akin po kasi, ano ba yung pang barangay lang daw po yung kaso namin. Kaso po may mga death threat na po kasi, tsaka nag-reply po siya dun sa mga comment. Sige, Attorney, bali dito kasi, ang makikita lang dito is yung mga comments. Si ma'am po ay isang crew sa Angel's Burger. So, ang mga comment dito, dami ng view pops, unang kagat, tinapay agad. So, may mga masungit talaga yan, bastos magtinda. So, na-judge po si Ma'am Risa dun sa naging action niya towards dito kay Nico Diaz. For general knowledge lang ng karamihan, no? Well, technically kasi ma'am, sa mga establishment, kailangan naka-ready kayo ng pera kasi hindi natin ma-avoid na minsan wala talagang barya yung mga bumibili. So, ang dapat sa mga establishment, naka-ready yan na may panukli para hindi tayo umabot sa punto nga magkainitan ng ganito. So, nevertheless, yung pwede gawin dyan kung ganong scenario nun, di ba, na ready na yung burger, andyan na yung pera, it's either ma'am nga ipabarihan niyo yung pera or sabihin mo siya na balikan niya lang yung burger niya. Pero ayun nga ma'am, ang siguro moving forward din na isabihin sa management niyo, especially sa Angel's Burger na kailangan naka-ready talaga. Hindi naman pwede na revolving fund nyo, 500 pesos lang. Kasi yung maximum bill natin is 1,000 eh. So at least para may pangbarya din. May dala po kung coin sir, kaso tigpipiso tsaka tiglilima. Baka mamaya ma-open naman siya pag ayun yung ipangsukli ko. Regarding naman sa pinost dyan, so kung may mga banta naman sa buhay mo at saka feeling mo may mga threat, i-gather mo ng evidence, ma'am. Yung possible makaso dito sa nireklamo yung customer is cyber libel. Opo. Pero ma'am, kasi i-examine din yan, ma'am, later on ng korte kung ano yung ano. Kasi minsan,
ang if it's out of freedom of expression nga dahil nga sa out of anger na sabi nun, minsan kino-consider din yan eh. So, i-ready na yung evidence sakali, ma'am. Pero bakit po ma'am hindi kayo nag-ayos sa barangay, ma'am? Ayoko po kasi matapang pa po siya nung sabi niya deserve ko daw yung mawalan ng trabaho Ma'am Odessa, good afternoon po. Ma'am, isa po kayong franchise owner ng Angel's Burger. Yes po. Ma'am, ano po ba nangyari dito, ma'am, na bakit daw walang panukli po sa kanyang customer? Unang-una po, lahat ng tindahan may change pan yan at least 1,000 pesos. 24 hours po kami. So ang mga barya po nila, as in talagang panukli na coins ba? Pero yung dumating yung customer, pangatlo na yata siya na nagbayad ng 1,000. So nakapagpalit na sila sa ibang tindahan. Can you imagine yung pera? Siyempre kailangan i-safety nila yun. May bulk kami, yung sale nila ng 24 hours, kailangan nila i-safety yun. Matitira lang, change fund. Okay, so ano po ba yung policy niyo, ma'am, nga binigay sa inyo mga empleyado nga pag maka-encounter sa ng ganitong scenario, let's say walang panukli, ano po yung binigay ng policy sa kanila? Usually, sila yung may diskarte. At the same time, yung change pa na recording sa tindahan, as in coins po talaga. Kasi nga, 40 pesos lang naman po yung tinitinda, tsaka 50 pesos. So yung binibili yata that time is, syempre, morning, 1,000 pesos, and then 40 pesos yung binibili. Pusan siya talaga ng barya. Opo, masasagad po yung benta ko po. Kap, ang lumapit na po ba daw yung sina Ma'am Riza, yung crew ng Angel's Burger, at saka yung customer na si Nico Diaz? Pinag-usap ko na po doon sa barangay. Okay, ano po ba sir nangyari doon? Ayon po sa kanilang kuhan, hiningan ko po ng kanya magkabilang salaysay. Bigla niyang kinuha yung hamburger at pabalik mo muna yan. Para daw po bang ang dating nung binila niya ng hamburger para pong galit sa kanya. Na umagang-umaga, bibili siya, walang barya. Pwede naman daw po na ng aking residente. Sige po, ipabaryan nyo muna. Pwede naman daw po ganon. Hindi po at ayon po sa pagkakakita ko sa video, bumepe. Kinuwang pa po, ayon po sa salaysay nung aking kuwan. Nung hingang ko rin, dahil po may nakalag naman na salaysay yung nagre-reklamo na yan. Na talagang tinanggap ko naman ang maganda ro sa barangay. Na pinumbisi ko na magkasundo na dahil na kayo rin kako ang makapagkukuha nyo ng kaproblemahan na yan. Dahil nakako kami rito sa barangay, namamagitan lang. Ala kami kakampihan kung sino ang nasa tama siya nating papalitan. Pinabura ba yung video, sir? Hanggang ngayon ba, dyan pa ba yung video kung pinabura na? Hindi niya po binuburan, hindi niya daw po buburain. Okay. Sir, Chairman, ano po ba yung reason to bakit ba pinost to ni Sir Nico yung video? Ano po daw yung sabi niya? Kaya lang niya ibinidyo yung hindi tamang inasal noong tindera. Bumili ito ng maayos Okay. Kaya lang daw po muna video kan. Police Lieutenant Walid Narancillo, good afternoon po. Ano po ba yung pwedeng may kasunod dito, ma'am? So, na-mention niyo po kanina, attorney, tama po kayo since ito po yung video na sinabi niyo po ay paninirang puri, ito po ay libel under po yun sa RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Maaari po nating ikaso yan dun sa nag-upload ng video po since yun nga po ang reputation po at yung mismong image ng complainant ay nasira at lalong lalo na po dun sa mga threats naman po ay maaari nating kasuhan ng grave threats pag makita po nating elements po ng threat doon sa mga messages na natatanggap ng complainant po. Ang maaari po nating gawin ay yun po sa nasabi ko rin kanina, pumunta po sa amin yung complainant para ma-assess po namin yung mga dokumento na meron po siya para malaman po natin kung ano ang dapat gawin po. Ayan, thank you for that, Ma'am Wallen. Papuntahin lang po namin, ma'am, yung complainant. So, sasamahan na lang po siya ng team ng Wanted sa radyo, ma'am. Pumunta tayo sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime para doon na, ma'am, mag-file lang ng case ng Decidido na kayo, ma'am, mag-file, ma'am. O, sige po. Ang gusto rin sana namin makuha yung pahayag ng customer ninyo, ngunit ang hindi siya sumasagot Para mabigyan ng solusyon, ma'am, yung inyong problema, ilalapit lang po yung kayo namin sa PNP Cybercrime, ma'am. Sige po. Sige. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat. And attorney, tayo naman po ay nag-message at tumatawag din po dito sa nag-upload ng video na si Sir Nico Diaz, pero hanggang sa ngayon po ay wala pa rin po siyang tugon sa atin.